Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ako po si Sis Fiona May Generoso ng CRC Dasmariñas Cavite Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay sa salita ng Panginoon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na ibinigay niyo po sa amin. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan mo Jesus. Amen. Ang atin pong Bible text na babasahin ay mula sa Leviticus 22 verse 17 to 21 na may pamagat na The principal offerings must be made without blemish or defect. Ang prinsipyo ng paghahandog ay dapat walang dungis o kapintasan. Sabi po dito, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan, upang ito'y maging kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pangkapayapaan. Ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob. Sa atin pong binasa mula verses 17 to 21, ang naging focus po nito ay ang mga salitang walang kapintasan sa paghandog, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga alay ng mga hayop na may dungis dahil hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Ang mga pari ang responsable sa pagpili ng mga hayop na iaalay at dapat ay tiyak at walang bahid ng karungisan. Hindi nais ng Diyos na ang mga klase ng alay ay hindi magiging katanggap-tanggap. Ang Diyos ay nararapat makatanggap ng pinakamataas na klase ng alay. Sabi po sa Deuteronomy 17 verse 1, huwag kayong maghahandog ng baka o tupang may kapintasan o kapansanan, sapagkat kasuklam-suklam iyon kay Yahweh na inyong Diyos. Isang pang-iinsulto ang magbigay ng isang alay na mabubulok o masisira na. Sapagkat sabi ng Panginoon sa Malakay 1 verse 7 to 8, nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itiranong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukan ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Ang alay dapat ay tunay at perpekto. Ito ang matibay na pahayag ng Diyos upang maging isang sakripisyong katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi sinabi ng Panginoon na ang alay mo ay basta lamang o maaari na yan, kundi ang sabi ng Diyos, ito'y maging isang perpekto sa Kanyang harapan. Ang tinutukoy dito na pinaka-perpektong alay sa buong mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala nang papantay pa sa ginawang sakripisyo ni Jesus nang ialay niya ang kanyang buhay para sa atin upang iligtas ang buong sanlibutan sa kasalanan. Kung kaya't mga kapatid, hindi natin kayang pantayan ang perpektong ginawa ni Jesus para sa atin. Subalit tayo, bilang isang Kristiyano ay makakaganap nito. Sabi po sa Romans 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa amin pong natutunan sa umagang ito. Salamat din po sa pag-aalay ng inyong buhay para sa amin upang iligtas kami sa aming mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo Jesus, Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kaming subaybayan bukas sa ganitong oras, 5:30 ng umaga para sa pang-araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang mas marami pa ang maabot at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.